Mga air assets ng Pilipinas lumapag sa US aircraft carrier, no? Lumalalang tensyon sa sa West Philippine Sea. Pinas ang sinisisi ng China, mga kapatid. Etong videong panonoorin natin mula to kay John Reps, mga kapatid. Panoorin natin to at syempre wag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, mga tol. Dagdag balita lang din, no, para sa kaalaman ng lahat sa mga nagaganap dito sa West Philippine Sea. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Habang nagsasagawa ng drill ang Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, abay hindi naman nagpatalo ang China at nagpadala din ito ng mga barko at eroplano sa South China Sea at iginiit ng China na Pilipinas daw ang dapat sisihin sa patuloy na lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Di na bago sa atin marinig yung mga ganyang pahayag nila, mga tol. Well, sabi naman sa balita, hindi na sila namataan ulit. Alam nyo kung bakit? Kasi nagsasagawa na rin sila ng sarili nilang joint patrol. O ng patrol, mga kapatid. Maritime patrol nila. Ewan ko sino kasama nila dun. No? So, sinabayan nila ng puwersa ang Pilipinas at Amerika para maipakita yung kanilang lakas, mga kapatid. No? Pero tulad nga nung narinig natin, hindi na rin bago sa atin yan, mga tol. Yung sisisihin nila tayo. Diba? Sabi nga ng mga maritime expert, ang ugat, mga tol, ng tensyon at kaguluhan dito sa karagatang to ay China. Dahil mantakin ninyo, gusto nilang sakupin yung 90% ng kabuuan ng South China Sea. At para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Binatikos ng China nitong Huwebes ang tinatawag nitong provocative moves ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng drills ang magkabilang panig sa pinag-aagawang karagatan. Sa gitna ng tumitinding tensyon na kinasasangkutan ng China, Amerika at Pilipinas, sinabi ng People's Liberation Army Southern Theater Command noong Miyerkules na nag-deploy sila ng hukbong pandagat at hukbong panghimpapawid upang magsagawa rin ng mga regular na pagpapatrolya sa dagat. Ayan, sumabay sila no? Nag-conduct din sila ng mga regular na pagpapatrol daw nila, mga tol Tapos bigla sila magsasalita, yung ginagawa ninyo, paghahamon sa amin yan. Diba? Napakalayo ninyo sa amin. Paano kayo hahamunin? Yan? May mga sapak lang sa ulo no? Pero hindi nagbigay ng mga tiyak na detalye ang China at mga layunin ng pagsasanay. Naganap ang mga ito habang inanunsyo ng Amerika na ang Carrier Strike Group 1 na pinamumunuan ng USS Carl Vinson ay magsasagawa ng 2 araw na drills kasama ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Okay. Sa ikalawang araw ng drills, kung show of force lang ang pag-uusapan, ay ito na yun dahil dumating na ang nuclear-powered aircraft carrier na USS Carl Vinson sa West Philippine Sea. At dala nito ang mga fighter jets tulad ng Hornet at ipinakita nila sa Armed Forces of the Philippines ang mga mabilisang take-off at landing ng mga puwersang panghimpapawid nito. Nag-level up na rin ang mga nasabing drills dahil sa pambihirang pagkakataon ay pinayagan ng carrier na lumapag sa deck ng USS Carl Vinson ang 2 anti-submarine helicopter ng Philippine Navy na etong pagpayag ng Amerika na lumapag ang mga helicopter natin dito ay pagpapakita na talagang tayo ay ganito, magkaalyado talaga tayo, mga kapatid. Though ayaw nating umabot sa punto na talagang kailangan na nating gamitin yung Mutual Defense Treaty natin. Kasi ibig sabihin nun, iba na ang kalagayan nun. Pero sana hindi na talaga umabot dun. Pero yung mga ganitong mga bagay, pinapakita lang natin, mga kapatid, na talagang ganito tayo, close tayo, mga kapatid, at talagang willing tayong magtulungan sa isa't isa, mga kapatid. Carl Vinson, ang 2 anti-submarine helicopter ng Philippine Navy na AW-159 Wildcat. Ito yung actual video. Laki ng barko nila. Kala mo, umaandar na island no? Umaandar na island.
Hindi pinapayagan ng Amerika na lumapag ang sinumang bansa sa kanilang mga aircraft carrier, pero kapag Pilipinas na ang kasama ay hindi makatanggi ang Amerika at dahil bahagi na rin ito ng kanilang mga drills. At dahil sa pinagsanib na puwersang ito ng Pilipinas at Amerika, ay kinundina ng China ang mga drills na ito bilang mga mapanuksong aktibidad ng militar na naglalayong ipakita ang kanilang lakas militar. Ayon sa tagapagsalita ng China na si Foreign Minister Wang, yung mga pinaggagawa nila, ang sakit pag sa kanila ginagawa, mga tol, no? 'Di ba? Yung pagpapakita daw ng lakas, 'di ba? Ginagawa nila kadalasan sa Taiwan 'yan eh. Wang Wenbin, ang mga pagsasanay na ito na ginagawa ng Amerika at Pilipinas ay nakakasira sa pamamahala at kontrol sa sitwasyong pangdagat at mga kaugnay na hindi pagkakaunawaan. Dagdag ni Wang, hinihimok nila ang Amerika na itigil na ang irresponsabling aksyon at taimtim na igalang ang mga pagsisikap ng mga bansa sa rehiyon na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ba't kaya hindi na lang sila ang magtigil, no, ng mga irresponsableng aksyon nila, 'di ba? Ng mga dangerous maneuvers nila, mga tol, yung pambobomba nila ng water cannon, na kahit na alam naman nila Pilipinas nanalo noong 2016 Arbitral Ruling Award, nasa loob naman tayo ng ating exclusive economic zone na ayaw nilang irespeto, ayaw nilang kilalanin. Eh di ba sila ang nakakapinsala ng kapayapaan, mga tol, 'di ba? Ewan ko. Puna ng muta ng iba samantalang di nila nakikita yung adobe sa mata nila. Ipinangako rin ng China na patuloy at mahigpit nilang pangangalagaan ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa dagat. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea kabilang na ang West Philippine Sea at hindi pinapansin ang desisyon ng International Tribunal kahit na walang legal na batayan ang China sa assertion nito. Tama. Ang mga drills ngayong linggo ay kasunod ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas noong mga nakaraang buwan sa mga pinagtatalunang bahura sa lugar kung saan nagkiskisa ng mga sasakyang pangdagat ng Chinese Coast Guard at Pilipinas at paggamit ng China ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay Michael Rasca, Assistant Professor at Military Expert sa Nanyang Technological University ng Singapore, na hinahangad ng China na gawing kontrolado ang daan ng tubig sa South China Sea at isang strategic choke point para sa ibang mga bansa, at ito ay nagiging isang pangunahing defensive zone din para sa China. Ginagamit din ng China ang lugar upang subukan ng reconnaissance at surveillance at pagpapalalim sa kakayahang magpakita ng presensya at impluensya sa dagat. Muling iginiit ng China nitong linggong ito na ang Pilipinas ang dapat sisihin sa pagtaas ng tensyon, kung saan sinabi ng Foreign Minister ng China na tumalikod umano ang Pilipinas sa mga salita nito. Nilabag ang... Yan ang sinasabi natin, mga tol. Tulad nga ng reaction natin, mga tol. Ayaw nating sisihin si dating Pangulong Duterte, mga tol. Ayaw natin siyang sisihin eh. Pero whenever na naririnig natin, mga tol, yung sinasabi ng China na tumalikod daw tayo sa ating mga pangako, sa ating mga sinabi, alangan ng si PBBM ang nangako sa kanila. Kauupo-upo lang, mga tol. So sino ang nangako sa kanila, mga tol? Na sinasabi nilang tinalikuran natin, mga kapatid. Sino bang nangako sa kanila at sino ba yung nagsasalita sa kanila at bumibaby sa kanila, mga tol? Ayan balikan natin Dapat sisihin sa pagtaas ng tensyon, kung saan sinabi ng Foreign Minister ng China na tumalikod umano ang Pilipinas sa mga salita nito. Nilabag ang soberanya ng China at paulit-ulit na gumagawa ng provokasyon na... Diba? Tumalikod daw ang Pilipinas sa mga salita, mga kapatid. No, ang administrasyon natin ngayon, Marcos, no, isang taon mahigit o 2 taon, mga tol. Alangan ng Marcos ang nangako sa kanila, 'di ba? So sino yung sinasabi nilang tumalikod daw tayo sa ating mga salita? Hindi ba nila alam na every 6 years nagpapalit ng presidente rito? No? Kaya sa susunod na eleksyon, mga tol, hindi malabong mangialam tong bansang to, mga tol eh. Siyempre ang gusto nilang maupo yung magiging masunurin sa kanila, 'di ba? Ay nako. Na nagdudulot ng mga komplikadong sitwasyon.
Samantala, nauna nang sinabi ni Foreign Ministry Mao Ning na magsasagawa ang China ng mga determinadong hakbang laban sa anumang paglabag sa soberanya at mga provokasyon laban sa China at matatag na pangangalagaan ang mga soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa karagatan. Ang mga pagsasanay ng China sa South China Sea at pagshadow sa mga barko ng Pilipinas ay kasunod din sa paghirang kay Dong Jun bilang dating ng hukbong dagat at Deputy Commander ng Southern Theater Command bilang Ministro ng Depensa ng China. Siya ay may karanasan sa pagpapatakbo at background sa mga hamon na ipinakita sa Taiwan, West Philippine Sea at East China Sea. Nagpakita man noong Miyerkules ang dalawang warship ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea pero hindi naman ito lumapit at hindi sumasagot sa mga radio challenge ng Philippine Navy. Isa ito sa mga patunay na mga Coast Guard at mga sibilyang barko lang ang kayang harasin ng China sa West Philippine Sea. Parehong maingat ang pagkilos ng mga Navy ng China at Pilipinas dahil isang pagkakamali lang ay maaaring magsimula ang digmaan. Kaya kailangan talaga ding maging maingat, no, sa bawat hakbang, mga tol, kasi hindi talaga natin gugustuhin kung mangyayari yung mga bagay na yun. 'Di ba? Ang problema talaga, mga tol, wala sa atin ang solusyon eh. 'Di ba? Ang solusyon na meron sa atin is yung tuluyang pagbitaw dito sa West Philippine Sea, which is para sa atin hindi magandang solusyon 'yun, mga tol. Ang solusyon talaga diyan ay bitawan ng China yung hindi naman talaga kanila. 'Di ba? Unang-una illegal, unang-una hindi sila naaayon sa international law at sa batas. UNCLOS. Talo na sila eh doon sa arbitral ruling eh, 'di ba? Pero wala eh, na hindi nila kinikilala, mga tol. So tama yung sinasabi ng ibang mga expert, no? Sila talaga ang ugat ng kaguluhan diyan sa West Philippine Sea. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Pwede kang mag-comment sa ibaba, mga kapatid. Maraming salamat sa iyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal T. Peace out.